Like Abraham, always bring your Isaac. Meaning, always bring your kids sa pagsamba. Huwag niyong iiwang tulog ang mga anak niyo. Huwag niyong iiwan, 'di ba, sa pagsamba sa Diyos. Ngayon, kung gusto ninyong wala sila dahil mahirap, istorbo, magmadaling araw kayo, mamaya dalhin niyo sila sa Sunday school. Palaki natin sila sa church. Importante yon, mga kapatid. Di ba? Kung ayaw natin silang kasama, dahil siyempre, minsan ganun, di ba, ang bata magulo talaga, o di, okay, mag-worship ka, di mamaya dalhin mo siya para masanay siya na every Sunday nagpupunta siya ng simbahan. So, yun ang kailangan natin ginagawa. Pag sa school, gigisingin nyo sila ng maaga. Tapos pag sa church, binabayaan natin silang nakahilata. O, malungkot yun. Si Isaac, dinala niya ang anak niya sa worship. So, lagi niyong bitbitin ang anak niya sa pagsamba. Ang pagiging bata nila, yung hahabol-habol ka, magulo sila, sandali lang yun. Magsasakripisyo talaga tayo. Diba? Pero ang importante na turuan natin sila that every Sunday, nasa kabilya sila. Malaking bagay yung para sa mga bata. Number 7. Like Abraham, tie your Isaac. Itali ang anak. Ipadlock niya sa upuan niya. Diba? Anong ginawa ni Abraham? Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar. Anong ginawa ron? Iniayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Siyempre, kung hindi nakagapos si Isaac, ano mangyayari? Mananakbo yun. So, kailangan niyang igapos para hindi makatakbo yung handog. Diba? Minsan kasi nami-misinterpret yung sinasabi kong ang bata ay bata, natural na nananakbo. Kaya ang ginawa ng magulang, ginawang playground ng kapilya. Pipicture pa nga, natawa pa ng tawa, anak ko nasa harap. Oh, yung magulang tuwan-tuwa, pero yung mga kapatid gustong-gustong sakalin yung anak mo. Diba? Yun ang ibig sabihin yan. Nami-misinterpret natin, yes, kids are kids. Magulo, maingay, tumatakbo. Hindi natin mapipiid yun. Diba? Hindi natin kayang i-contain yun. Mangyayarit mangyayari yun. Pero may ginagawa naman tayo bilang magulang. Diba? Nag-uumiyak. Binabayaan mo, gaganong-ganong ka pa rin. Ibaba mo na. Diba? Pag huminto, iyak-iyak mo ulit. Diba? Ganun ang ibig sabihin, mga kapatid. Diba? Hindi tayo nagbabawal, pero kailangan natuturuan natin ng pagdidisiplina ang mga anak natin pag nasa worship hall. Tayo man, ako man, kasama ng nanay ko sa kapilya. Pagbata nung maliit ako, nariyan din nakaupo. Pero hindi ako malikot. Alam niyo kung bakit? Nagmamarka ang koko ng indakon. Di ba? Di ba? Ganun ang mga nanay nun, di ba? Tama ba? Tumigil ka. Ganun yan eh. Nagmamarka talaga yan. Ikaw na... Di ba? Eh ngayon, nananakbo na. Yung anak ko nasa unahan. Tuwa pa mga kamag-anak. Pero pag ibang bata ang nasa harapan, galit na galit kayo. Pero pag kamag-anak nyo nasa harap, tuwa kayo. Di ba? Mga kapatid, I'm not saying na masama. Di ba na sila manakbo? Lagi ko sinasabi sa inyo, sila'y bata. Ngayon, si Kuya Arby ang nananakbo dito. Medyo kakaiba yon. Pero yung bata ang nanakbo, natural yon. Pero may gagawin kayo. Nakita nyo nung nasa harap, damputin na ninyo. Huwag nyo patagalin dito. Nakaka-disturb. Di ba? Yun ang ibig nating sabihin. Ano po? So, kailangan itali ang anak. Ano ho? O, yun sinabi ko sa inyo. Kung hindi nyo siya kayang itali, iwan nyo, balikan nyo mamaya, ibalik nyo siya sa Sunday School. Kung hindi nyo siya kayang itali sa upuan nyo, dalhin nyo sa Sunday School. Tama? Kung pinili nyo dalhin siya sa kapilya, dito sa taas, itali nyo. Hindi literal ha, baka ma-misinterpret nyo kung may dala kayong kadena ano? Next Sunday. Sinasabi natin, kailangan tinuturuan natin silang, anak, akit tayo sa taas, huwag malikot. Diba? Maupo tayo ron. Pag malikot ka, alam mo na ang mangyayari pag uwi.
Di ba? Yun ang ibig sabihin.